Hello! Meron tayong special extra episode. Andito yung aking dalawang special guests, which is my husband and my mom. Hello! Hi! We just wanna do this special episode. It's a continuous talk about the love languages that I explained on my past episode. Me and my husband, we both took the test, and I think ang highest natin is physical touch ka, di ba? Oh, pero baksa ko yung receiving gifts, which is impossible kasi sa mga may kilala sa akin, collector ako. Yeah. Pero receiving gifts ko 2 lang. So, ano ba mataas sa akin? Ang mataas mo is physical touch. Sa bagay, may ikaw tumapik. Whether work or church. Tapos ako is with affirmation. Yes. Tapos parehas tayong mababa yung receiving gifts. Diba? Pero I think it changes naman over time. Sabi nila. Ma, kayo ni Daddy, hindi pa kayo nakapag-stress about the 5 love languages, diba? So, let me explain it a little bit kung ano yung mga 5 love languages. And can you tell me, which one do you feel love the most? So, yung una is yung words of affirmation. Yun yung whenever Dad tells you, I love you, or compliments you, parang random times of the day. And acts of service would be pwedeng siya yung magluto for the day, or mag-drive, yes, or mag-water ng plants. I know Dad loves doing that. And physical touch, syempre, that's like holding hands whenever you're in the mall, or hugging. Next is quality time. That's when you spend time together, you go on dates. Yung kayong dalawa lang talaga. And then last is receiving gifts. When Dad gives you like mga gifts. Ano sa tingin mo yung love language mo? Appreciate niya yung ginagawa ko. That's all I want. Especially pag nag-cook ako sa kanya, sabihin niya, masarap, parang feel sa... So maybe words of affirmation. Yeah, also that one. Yung usually si Dad likes to always say, I love you, parang bakit love kita, parang yun na, it helps us. It's more on, mas gusto ko in action. Not just words. Kasi words, pero it's words. Yeah. Pero pag yung in action, makita mo, especially on Sundays, parang yun yung day ko. Parang si Inday, day off ni Inday. Na kung ano yung gusto ko, he will just do it. Pag-drive, go to church, and then eat out. So hindi na tayo words of affirmation. Acts of service na. Acts of service na. Si Daddy. So, actually, parang overall, no? Yeah, parang it compliments bawat isa. Ngayon na, even yung gifts, hindi na gifts sa amin yung yung buy. Kaya, ano gusto mo? Pagka nakita niya, gusto ko yung bagay niya. Pero hindi mo ba parang niya na maging happy pagka hindi na yung, kasi hindi ko siya asahan na magbigay ng gift sa akin. Like before, na may flower, chocolate. Na yun eh. More on, kung ano na yung gusto namin, kagaya kay Daddy, ay push him na. Buy mo yung gusto mo naman eh. Parang sa golf din. Okay. I let him play golf kasi I can see na that's what he likes to do. Pero hindi ka sumasama sa kanya. No, kasi that's boys, and I don't play golf. Bowling pa. I will go bowling. Pero okay rin yun yung meron kayong me time. So, yung Sunday nga, it's me time. We enjoy going to the mall, or we enjoy going to yung 168. We're enjoying to see things. Nagagawa namin. Doon kami ngayon mag-enjoy. It's our time. Our time. So, for you, Ma, you think it's important in a relationship na magkaroon ng me time, which is yung time for ourselves, doing our own thing, and then we time, which is time together. Yeah, I think that's maganda sa relationship. Especially yung si Daddy likes to play golf, so it's his time. And me, I like to go shopping or go to the parlor and have my hair fixed. Parang me time yun. Yeah, dapat we also should have time for ourselves. Yeah. Pero maganda rin yung we time. So, most of all, I like family time. Family time. Yeah. Yun nga. Important yung family time. Okay. Sige, ikaw naman, husband. For you, important ba ang me time and we time? Yes. Siguro. Ano ba sasagot
sagot mo? Kasi we are humans. We have our own agendas din. Mm-hmm. Okay din yung we time. Okay din yung me time. Yung we time, siguro yung gagawa natin mga coffee date na minsan nag-away. Nag-away, no? Kahit may coffee date. Level. So, anyway, yun nga. Truly, maalala mo kaya relationship. So, anyway, so yung me time naman, tama ano po. ba yung examples ng me time natin? Me time natin. Siguro yung kunwari, yung gusto ko mag-golf. Charot. Golf? Meaning ko yung me time namin, yung kunwari, yung kami nila Brother Mar. Yung kami lang, mag-jogging. Mga guys. No, mga guys. Tapos kayong mga girls, yung ano nyo rin, yung, di ba may plano kayo, mag-badminton ba? Girly time. Ganun. Girly time. Or ano ba to? Yung cutics time. Ano ba yun? Pedicure. Pasal. May ganun kayong plano eh. Iba-iba, di ba? Okay, sige. So, yung we time, mahalaga din. Which is, nagawa ba natin? Nagawa natin. Yun yung nagsara, yung mall. Nag-jogging kami papunta sa mall. Pagdating sarado agad. So, sa amin kasi yung pinakamagaling na SM. Yun yung we time natin, I think. No? Any advice for young couples and early people who got married? Kasi ilang years na nga ba kayo ni Daddy? Miss Kuya na ba? 1981? 1980. Wow. That's so 40 so long. 40 more. Wow. So, any advice? How did you guys stay that long? If you want your marriage to stay long or maging matibay siya, you have to have God in your life. Amen. In your marriage. Amen. Kasi iba talaga pagka nandyan guidance niya, really need His fruits of the Holy Spirit when you pray and you have the Holy Spirit in you. Maraming nababago na maganda para mag-work out yung relationship. Mas magiging more understanding kayo sa isa't isa. And it's always give and take. Give and take. You need to be more patient with the other. Siyempre, we're just human. We make mistakes. Pero we have to be open. Accept na magkaiba tayo. Magkaiba tayo. Pero we are one. Pagdating sa love, priority nga si God and yung family. In your marriage, you work as one also. One goal. One goal. Two, what? Yun nga, inatanong kita, ano yung goal? Ang goal, ano nga ba ang magandang goal for a family or sa couples? Ikaw, husband. Ako, hindi lang kami kasing tagal ni mother, pero marami may alam na sa asawa ko, which is ikaw. Matagal na tayo, sobra. Ang advice ko sa mga aspiring, huwag kayo masyado magmadali and huwag niyong gayahin yung mistake namin. Yung mistake namin, kasi meron kaming, dati to, meron kaming God, pero hindi namin sinaseryoso. Yeah. So, you need to put God in the center. Ako kasi masyado akong mahal yung wife, so, minsan naunahan niya si God. Unknowingly. Ang advice ko, siyempre mahalin niyo yung wife and husband, pero huwag niyong iunahin siya kay God. Kasi yung relationship namin, talagang hindi kami aabot ng ganito katagal kung wala si God. Kasi magkaiba kami ng ugali. Wife ko, pati ako husband, a very complicated person. So, yun nga, kung wala si God, talagang wala kami ngayon. Wala to ngayon. Yes. So, put God in the center of your relationship. Tsaka, kailangan seryosohin mo si God. Hindi siya yung parang a-attend ka lang para lang masabing nag-church ka. Tsaka, hindi siya yung magpipray ka lang kapag may problema na, kapag hindi mo na kaya. Dapat nandyan siya all the time, even in times of happiness and blessings. Kasi siya naman nagbibigay ng lahat, diba? Yung first thing na dapat gawin mo, especially in the morning, i-pray. Yun nga, kay God kagad na yung siya yung priority mo. When you start your day with God first, na siya kagad. Parang nawawala nga yung sabi kong worry. Kasi nilive up ko na Lord ko, nang bahala sa family ko, bring them safely where they're going and bring them back home safely. Ayun, wala na. Pero meron na bang nangyari, like, nag-pray ka, but then everything that's been happening all throughout the day is, parang pangit, parang minamalas, parang gano'n. To me, because I trust in God, baka may ibang way na bakit yung nangyari. Nagplatan ka, or maybe you shouldn't go. Or baka mayroon nangyayari na will naman talaga ni God. Na ganun. You still pray. Lord, kung ito yung will mo, then
it's your will be done. Mm-hmm. Di ba, ang sarap pagka nakilala mo si God. Oo. Kasi before talaga, wala. Pati Bible, nag-read ako, walang pumapasok. Walang dating. Ano parang puro negative ang umaano. Pero since, yun nga, na-accept mo, ang laking bagay na. Sabi ko nga, maiwan ni Daddy yung phone, yung wallet, na hindi siya, kasi nakilala niya ako na, hindi na maganda nang nakikita niya na nag-Bible study. Nakita niya yung changes din. Meron siya nakita na, you can trust me, na You won't look at it. Yeah, or even get something. Kasi I can ask naman Dad, can I have, ganito? I asked him. Kasi nababago yun sa paningin niya na nakikita ko rin sana siya nag-attend ng Bible study. Sabi ko, answered prayer rin yun. But then, medyo may kaaway na nag-ano sa kanya, na nag-stop siya. So, still sabi ko, baka wait pa rin na meron siyang iba. Still praying na maka-join siya ng another Bible study. But it also helps na meron kami nung every Saturday, yung prayer meeting, na siya yung represent yung reading, yung thoughts for today, kung ano yun. So, nababasa niya yun. So, it's a way na, sabi ko, I thank you, Lord, na hindi naman totally nawawala. I love that, na parang unti-unti, whole family natin nagsiserve kay God talaga. Yun ang in small and different ways. Yeah. Natin maasi kuya. Oo nga. Soon, kuya, if you're listening. Yeah, so, sharing God's will. Ang magandang pag-usapan. Sometimes sa mga ladies, medyo quiet ako. I don't know why. Pag family, okay lang. Pero more on pag si God ng pag-usapan, mas interested ako mag-share. Kasi mas meaning kasi yung pag-uusapan, politics or chismis or chikahan. So, I'd rather talk about that. Yeah. I mean, sometimes, pag in a group na iba yung topic nila, quiet lang. Pero pag oras na inumpisa nila, especially in prayer meeting namin, sabi niya, ang ganda ng reading, ang ganda ng Tapos yun nagsishare na. Iba pa rin when you're sharing God's word to people or what God has been doing in your life. Kasi that's more personal Iba yung pag sinishare mo na yung mga nangyayari sa buhay mo na galawan ni God. Kasi gusto ko rin na-experience nila. Na kung paano yung pag nasa life mo si God. Yung parang pag mag-usap kayo na yun, hindi ba kagaya natin? Nakapag-usap tayo kagaya kasi nakita natin yung work ni God sa buhay natin. Yes. So, other last advice? Siguro we are out to share. Kasi yun yung core ng church namin. To make disciples. So, yung akin din, although on the process pa lang ako sa maging yung leader, meant talaga tayo maging leader. I mean, meron tayong mag-form ng sariling to disciple other people. Oo, kasi kung lagi lang tayong tupa, meaning member, we will not grow. Yes. So ako, nakailang group na ako. I think pang 9th ko na to. Kaya brother, alam niyo na kung sino ka. So until now, di pa rin ako nagiging D-group leader. So yun yung in-impress namin ni God kasi meron kami natin na class, which is ang tawag yung GLC. We are all meant to be leader talaga. What's been holding you back? Well, siguro the hypocrisy of humans, of the churchgoers. Kasi may mga iba akong na-attend na D-group na di umatin, kami lang. Ayoko rin ma-experience yun. Pero yun nga, natutunan ko dito sa leader ko na kahit walang umatin, okay lang. At saka may natutunan din ako sa past na away namin ng wife. Nung pumunta kami sa beach na walang beach. So, beach na walang tubig. Beach na walang tubig. So, ang natutunan ko dun, ako yung ginamit ni God. Can you imagine a very bad person ginamit ni God? Yung bibig ko, parang tinuro sa akin dun na, kaya lang pala tayo na-disappoint. It's because nakatingin tayo sa sarili natin. Yeah. Kumbaga, wherever we go, kailangan i-depend natin kay God yung nangyayari. Kasi hindi ka madi-disappoint. Yes. Coming from a person na, ako kasi may history ako of depression. Kaya parang ako nadi-depress kasi I always depend on myself. I have a God, but parang ko lang siya. Back up lang. Parang Mike Shinoda ko lang siya. Ako kilala si Mike Shinoda. Pero meaning ko back up. Yes. Kailangan siya yung Di ba meron nga tatawag na Jesus take the wheel? Yes, he's the driver. He's in control of everything. So yun yung kulang sa life ko. Actually, this year ko lang siya na-realize. Sa tagal kong nag-serve kay... hindi lang Christian, nag-serve din ako dati sa dating church. Thankfully, nag-serve ulit ako ngayon. So, ang kulang ko is, wherever I go, kailangan siya yung mag-glory, hindi ako. Yeah. Parang ganun. Okay. Amen. Meron ka pang masasabi, ma?
last. Hindi nga, natutuwa nga ako yung nakikita ko mga sagot ni Mark. So, nagmamature. It means na talagang in God's time. Basta, huwag ka lang mawawala ang focus sa Kanya. Yung disappointment, parating nandiyan pag talagang sinabi mo sa sarili mo na madidisappoint ka lang talaga. Pero with God, nothing is impossible. Yes. Amen. Okay, so we're gonna wrap this up, guys. It's been such a blessing having these people in my podcast.